Pagkatapos ng isang di inaasahang pagkatalo sa pinakahuling edisyon ng Manila Clasico, isang napakalaking parangal na naman ang iginawad kay Ginebra coach Tim Cone. Pinarangalan din ng PBA Press Corps si Jojo Lastimosa bilang Executive of the Year. At sa kanyang acceptance speech, sinabi ni Jolas na in the near future ay babalik na siya sa pagiging full-time team manager para bigyang daan ng pagbabalik naman ni Chot Reyes bilang coach ng Tok and Tex. Samantala, after ng PBA Press Corps Awards Night, sinabi ni Tim Cone, move on na sila at ang kanyang team mula sa kanilang pagkatalo sa Hot Shots. Sabi niya, it was very unfortunate pero masaya raw siya na gumawa ng hakbang ang PBA upang iwasto ang pagkukulang ng mga referee. Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Mga ka-Republic, hindi na mababago pa ang resulta ng laro sa pagitan ng Ginebra at Magnolia noong isang gabi. Isang gabi iyon na nagdulot ika nga ng magkaibang pakiramdam para sa mga fans ng Gin Kings at ng Hot Shots. Nalungkot ang mga fans ng mga mag-aalak at parang maagang Pasko naman sa mga fans ng Magnolia. Move on na, sabi ni Coach Tim Cone. Para raw sa kanya at sa kanyang buong kupunan ng Ginebra, tapos na yon. Isang kaso raw iyon ng natapong gatas, hindi na maibabalik pa. Pero walang duda, isa iyong talo na masakit tanggapin kasi nga naman, tambak na ang kalaban ay hinayaan pa nilang makabalikwas ang Hot Shots. Pero sa mga ganoong pagkatalo raw malaki ang natututunan ng isang team. Sama-sama silang mag-grow ang mga players. Mula raw doon ay magiging isang mas magaling na team ang Ginebra at mula naman sa ganoong pagkukulang ng mga referee ay sisikapin naman ang PBA na maging mas mahusay na organisasyon. Inamin ni Coach Tim Cone mahirap lunukin ng ganoong klaseng pagkatalo. Inamin niya nagalit siya pati sa kanyang sarili na natalo pa sila sa kabila ng kanilang malaking lamang sa first half. Naalala rin ng American coach, hindi iyon ang unang pagkakataon na natalo siya sa Magnolia pagkatapos nilang lumamang ng more than 25 points. Noon daw 2002, pangalawang taon niya bilang coach ng Alaska, tinalo sila ng Magnolia Pure Foods pa noon na kino-coach ni Ryan Gregorio matapos nilang lumamang ng 28 points. Matagal daw niya iyong naalala at ang pagkatalo nilang ito ngayon sa Hot Shot ay matagal na mananatili rin sa kanyang isip. Pero move on na raw sila, dagdag pa ni Tim Cone na noong November 20 ay pinarangalan bilang Coach of the Year. Maaga pa raw sa tournament at alam daw niyang makaka-bounce back sila mula sa masaklap na pagkatalong iyon. Kailangan lang nilang bumalik sa dating karakter ng team. Samantala, pinarangalan din ng PBA Press Corps si Jojo Lastimosa bilang Executive of the Year. Si Tim Cone ang Coach of the Year at si Jojo Lastimosa naman ang Executive of the Year. Tulad ni Coach Tim Cone, pinasalamatan din ni Jolas si Chot Reyes sa award na kanyang natanggap. Sinabi rin ni Jolas na malapit nang bumalik si Chot Reyes bilang coach ng Tok and Tex, kaya babalik na rin siya sa kanyang dating posisyon bilang full-time team manager. Napag-usapan din ang tungkol kay Mikey Williams, although kinumpirma ni Coach Jolas na natanggap na ni Williams ang termination of contract letter na kanilang ipinadala sa PhilAmGuard at sumagot na raw ito sa PBA, naging matipid pa rin sa pagsagot ang interim coach ng TNT. Wala raw siyang alam kung ano ang laman ng reply ni Williams. Kaugnay nito, nai-report na natin sa ating earlier contents na tila naghahanap si Mikey Williams ng scapegoat kung paano makakawala sa multong siya rin ang may kagagawan. Sinagot na ni Homer Sison, kolumnista ng Spin, ang mga patutsada ni Williams sa kanyang mga post sa X, dating Twitter. Sinagot din ni Idol Snow Badwa ang post ni Williams na sinasabihan ng Spin writer na none of your business. Business po o obligasyon po ng mga reporter ang mga bagay na pinaggagawa ng isang public figure na katulad ni Mikey Williams. Kung sa bagay, hindi naman tanga si Mikey Williams na yan. Alam niya ang dahilan kung bakit interesado sa kanya ang media. Umaakto lang siya ng ganyan, si Mikey Williams, dahil naghahanap nga siya ng masisisi. Dahil naghahanap ng paraan ang kanyang kampo kung paano makakaalpas sa trap na sila rin ang gumawa. Nagtitigas-tigasan siya noong una, noong akala niya'y mapapasunod ulit niya ang TNT management sa kanyang demand na 2.4 million pesos a month
na sweldo. Nang pumalag ang TNT, gustong kumambyo ni Williams, sa isip-isip siguro niya, pwede bang sabihin niya, joke lang? Anyway, itinala ng Talk and Text ang kanilang pangalawang panalo dito sa Commissioner's Cup laban naman sa kupunan ng Tira Pirma na naglarong walang import. Pati na ang kanilang point guard na si Wabi Chongson. Dinurog ng TNT ang Jeep 133-93. Matabang 37 points ang contribution ni Randy Hollis Jefferson kahit hindi na siya pumasok sa laro sa buong fourth quarter. Kung tutuusin ay kaya nitong umiscore ng 50 points kung naglaro ito sa fourth period. Pero sabi raw nito kay Coach Jolas, sinisigurado na ang panalo, hayaan na lang daw makapaglaro naman ang ibang players. Kung si Mikey Williams ay isang masamang bangungot para sa Talk and Text, magandang panaginip naman para sa kupunan ng balitang malapit nang bumalik si RR Pugoy. Isang magandang regalo para sa mga fans ng TNT, magbabalik na ang Cebuano shooter at maglalaro siya sa Christmas Day game ng Talk and Text kontra sa Barangay Ginebra. Mainit pa rin ang mga fans ng magkabilang team sa isa't isa dahil silang dalawa ang nagbakbakan sa Governor's Cup Finals kung saan ay nagwagi nga ang TNT. Nasa panig pa rin ng Talk and Text ang kanilang import na si Randy Hollis Jefferson na nagbigay sa kanila ng kampyonato, pero wala ngayon ang resident import ng mga magalak na si Justin Brownlee. Si Tony Bishop ang ipantatapat ngayon ng Ginebra sa napakahusay na import ng TNT. Malaking bagay na magbabalik na si RR Pugoy sa roster ng tropa ni Coach Jolas dahil pagsapit ng petsang iyan ay walang nakaalam kung nasa buwan pa rin ba si Mikey Williams. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Jimwell Garcia, Water Lady, Virgilio Martinez, Geraldine Tumampil, Joel Atienza, Scout Ranger, Angel Bianco, at Sirapin Sabanaw. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.